For the next example, we have here a 12-feet bar of negligible weight. So wala tayo consider na weight ng mismong bar natin. Rest in motion on a smooth plains shown. So meron tayo ditong bar. Ito yun yung nasa gitna. Ito yung 12 feet. Nakapatong siya dito sa smooth surface or smooth plane. Okay? And then nagkaroon ng contact yung bar na yon at point A and point B doon sa smooth planes. Ngayon, ang sabi sa problem, compute the distance x at which load T is equal to 100 pounds should be placed from point B to keep the bar horizontal. Meaning, makip natin yung bar ng as is lang siya, hindi gumagalaw. Di ba pag hindi gumagalaw, therefore yung ating body ay nasa equilibrium. Okay? Kung nasa equilibrium yung ating body, pwede natin siyang gamitan ng tatlong equations of equilibrium natin. Ayan. So, pwede natin gamitan since nasa equilibrium siya. Doon sa number 36, since different situation po ang 39 and 40 natin. Sulat lang natin. Ang tinatanong sa 39 is ano daw yung x? Kung saan yung t natin is equal to 100 pounds. Okay, nang naka-equilibrium tayo. Ngayon, drawing natin yung ating FBD. Ayan. So, yung FBD natin, di ba, sa point B, alam natin na smooth surface yan. Therefore, ang ating reaction po ay iisa lang na perpendicular dun sa mismo surface. Tawagin natin yan na reaction at B. Same dun sa may point A, magkakaroon ka dyan ng reaction at A na perpendicular din dun sa given smooth plane. Ngayon, kumpletuhin lang natin, yung vertical na yan is meron tayong angle dyan na equal dito. Okay? So, ito ay 30 din. Sir, bakit yan naging 30? Sige, explain natin. So, etong portion na to, yaan, saka ito, yaan. Okay, 90 yan. So, kung 90 yan, meron kang 30 dyan, automatically, ito po ay 60. Yan. Next, di ba ang sabi natin si RA, ayan, RA po ay perpendicular dun sa surface. Ibig sabihin, meron pa ring 90 dito. Ayan, 90 po yan. Kung 90 yan at 62 kanina, automatically, etong portion na to, yan ay 90 minus 60. Therefore, yan ay 30. So, I hope clear po kung bakit tayo nag-arrive sa 30 na angle. Apply natin yung same concept po dito sa kabilang side naman. Ito ay magiging 45 degrees angle. Okay? So, since nakapaslan po ang ating RA and RB, automatically meron niyang dalawang components. Tawagin natin na RBH and RBV. Ayan. And then, ganun din kay A, RAV, and then RAH. So ngayon, pipili muna tayo dun sa tatlong equations of equilibrium para makapag-solve tayo ng value. So usually naman ang ginagamit natin is summation of moment. Tanong saan, A or B. So either naman, makakakuha tayo ng equations. Tayo makakuha agad ng values. So doon na lang tayo kay B is equal to 0. So consider natin yung clockwise na ikot as positive. Again, assume yan. So we have 0 is equal to RAY or RAV, sorry. RAV, yung vertical component na reaction at A. RAV. And then, pataas o positive plus yung yung RB hindi siya papasok since dadaan siya sa B. Next, yung 200 pounds, ayan, papasok yan at magbibigay yan ng counterclockwise na ikot sa B. Therefore, minus. Okay, ayusin lang natin. So, minus po siya. Minus 200 pounds times yung distance siya 12 minus 3. Okay? Another is yung T. Yung T, ang sabi sa atin is 100 pounds. So, idiretso na natin. 100 pounds, ang distance niya is X papunta sa B. Okay? Pero nakalimutan ko pala yung RAV, yung distance niya. Papunta dun sa
P, yung 12, sorry, nakalimutan ko. Okay, so simplify lang natin. We have 0 is equal to 12 RAV minus, ano ba yung 200? 200 times 9 is 18. Ayan, 18 minus 100x. Okay? So, gawin natin, baguhin natin yung formation niya o yung form ng ating equation. Pagsamahin natin sa left side of the equation, yung may unknown, and ilagay natin sa kabila yung wala. Magiging positive 1,800 na lang siya. But take note, meron tayong RAV. So to minimize yung ating mga variables, kasi kung makikita natin, apat pa yung variables natin. 1, 2, 3, apat. So i-minimize natin sa dalawa. So kung napapansin natin, di ba, ito si RA, and then sabi natin meron tayong dalawang component. Merong pataas, yan nga si RAV, and 30 degrees yan from vertical. And then we have RAH. Okay, sa kabila naman, ayan, meron tayo ditong RBB, meron tayo ditong RBH. And yan ay 45 degrees from y-axis, RB and RA. Okay? So ngayon, gawin natin yung RAB ay in terms lang ng RA basta, hindi na RAB. So pag kumukuha kayo ng RAB, di ba, components yan. Yung RA, i-multiply lang natin sa trigo function or sa slope. So dito, slope, dito ang gagamitin ng angle. Ano? So, gagamitin natin dyan is cosine 30 degrees. So, palit natin dito, we have 12 cosine 30 degrees RA minus 100x is equal to 1,800. So, pwede pa na tayo mag-simplify dyan. We have 6 square root of 3 RA minus 100x is equal to 1,800. Tawagin natin yan na equation number 1. Next, for the summation of forces vertical is equal to 0, pataas yan. So we have 0, ang pataas natin dyan yung RAV o yung 12 cosine 30 RA. Ay, sorry, walang 12 to. Alisin ko yung 12. So 0 is equal to, so ipasok natin yung RAV o yaan yung RA cosine 30. Papasok yung negative 200 minus yung 100 na t minus t na 100 plus yung RBV natin, yaan din ay RB cosine 45. So if simplify po natin yan, magkakaroon tayo ng 0 is equal to square root of 3 over 2 RA minus 300 minus, plus square root of 2 over 2 RB. Next, gawin natin, sundan natin yung form ng nauna nating equation. So, meron tayong square root of 3 over 2 RA. Yan. Sunod natin si RB, square root of 2 over 2 RB is equal to, lipat nyo sa kabila yung constant, yung 300. So, ngayon meron ka ng equation number 2. Next, we have summation of forces along x is equal to 0. Positive yung papuntang kanan. So, you have 0. Papasok si RAX na papuntang kanan. Therefore, positive. But we know that RAX or RAH pala is RA sine 30. So, RAH is RA sine 30. Next is
negative RBX. So, si RBX po, ang value niya lang is yung RB pag minultiply sa sine 45. Okay? So, RB sine 45. Or, yung sine 30 po kasi is 1/2. Yun yung value niya. Then, write RA minus square root of 2 over 2. Siya si sine 45. And then, we have RB is equal to 0. So, now we have equation number 3. So, medyo may karami po yung equations natin. So, pwede naman tayo dito mag-caltech. Ano? So, pwede tayo mag-caltech. So, ang gagawin natin, mode 5 dun sa equation, piliin lang natin dyan yung number 2, yung kung saan tatlo yung variables. Kasi dito sa ating 3 equations, tatlo yung variable niyan. Ano-ano yung variable na yun? RA. Ayan. So, we have X din, pangalawa. Yung pangatlo is yung RB. So, the rest, wala naman na ibang variable. Therefore, tatlo yung unknowns natin. Pag dalawa, di ba, ang ginagamit lang natin yung number 1 dito. X and Y lang. Pag tatlo, papasok tayo dun sa number 2. X, Y, Z. So, gamitin natin, input natin. So, dun tayo sa equation 1. Yung 6 is square root of 3n. Input lang natin. Next, we have 0 para sa RB kasi si B. Then next is yung C ay para dun sa distance X na hinahanap natin sa problem. And then yung letter D is yung 1,800. Okay. Next, equation number 2. Equation number 2 natin is square root of 3 over 2. The square root of 3 over 2. And then square root of 2 over 2. Yung pangalawa. And then 0 yung X natin. And then 300 yung ating letter D. Next, we have 1/2. And then we have negative square root of 2 over 2. And then 0. And then 0. Okay? So, ang isinet natin na variables kanina, di ba? Yung X natin, ito siya. Yung X natin kanina, yaan si R A. And then yung Y dun sa calculator, siya si RB. And yung ating Z ay si X na pinapahanap. Ito yung distance na hinahanap natin. So, kung titingnan natin, ano, so, yung ating RA is 219. Hindi naman siya tinatanong, nakuha lang natin siya. Si RB, 155. And yung hinahanap natin na distance ay X is equal to 4.823 feet. Okay, so ito hinahanap natin for item 39. Make sure lang na pag nag-i-input tayo ng values is tama po. Mahalaga yung mga sign conventions dun sa may equation, kundi mag-iiba yung ating value. So, considering na 4.823 yung ating sagot, yung closest na value po dito sa choices natin is itong letter C. So, baka naman magkaroon pa tayo ng pagtatalo sa 0.03 na to at 0.2 natin sa sagot. So, parehas lang po yan. Approximate na lang natin. Next, we have 40. What value of T acting at X is equal to 3 feet from B will keep the bar horizontal. Okay, so keep the bar horizontal ulit. So, as a equilibrium pa rin tayo. But this time, kung kanina given yung T, this time yun na yung hinahanap, yung pinapahanap sa atin. Pero yung binigay sa atin stats na kaninang hinahanap. So, 3 feet from B. So ngayon, anong gagawin natin? So uulitin lang natin yung process na ginawa natin kanina. So sa anong process? Di ba una natin ginawa, yung summation of moment at B is equal to 0, considering na yung ikot ay clockwise positive. Sir, hindi po ba namin pwede gamitin
yung equations kanina. Hindi po. Kasi magkaiba pong situation yun. And take note, ang binigay kanina ay T, yung 100 pounds. But this time, hindi nyo na pwedeng gamitin yun. Kasi ang hinahanap naman is T. Mag-iiba na po yung ating magkukuhang value pag ginawa niya. So, next we have yung papasok yung reaction at A, yung vertical component niya na RA cosine 30. The distance is 12 papunta sa point B. 12. And then next is yung negative 200 pounds na P. Then yung 12 minus 3 is 9 na distance. Minus T times yung distance natin na binigay na 3. Simplify lang natin, we have 0 is equal to yung 12 cosine 30 po is yung 6 is square root of 3 RA minus 3T minus 1,800 or i-rewrite lang po natin yun na 6 is square root of 3RA minus 3T, ilipat natin sa kabila yung constant na 1,800. Tawagin natin siya na equation number 1. Okay? Next, gamitin natin yung another equation of equilibrium. We have summation of forces along y is equal to 0. Pataas ay positive. We have 0 is equal to yung ating RAB o yung RA cosine theta. Pataas, so positive siya. Minus yung 200 na pababa. Minus yung T na hinahanap natin. And plus yung RBV. Or ito po yung RB cosine 45. So simplify lang natin, we have square root of 3 over 2 RA plus square root of 2 over 2 RB minus T. Ilipat na po natin yung constant sa kabilang side ng ating equation. Then tawagin natin siya na equation number 2. Next, we have summation of forces along x, 0, positive yung lahat ng papuntang kanan. We have 0 is equal to RAH o yung ating RA sine 30 minus yung ating RBH o yung RB sine 45. Okay? So, i-ayos lang natin yan. Ganyan lang. Is equal to 0. Tawagin natin yan na equation number 3. So, ganun ulit. Ulitin natin yung process na sa 39. Ano? Equation 5. Consider natin yung 3 unknowns. Okay. So, first equation, we have 6 square root of 3 again. And then we have 0 para doon sa RB. And then we have negative 3 para sa T. Next, we have the 1,800. Next, dun tayo sa equation number 2 is square root of 3 over 2. Then, square root of 2 over square root of 2. And then, negative 1. And then, 200. Okay, last, yung third equation, we have 0, sine 30 pala. Sine 30 negative sine 45, 0, and then 0. So, yung ating magiging x, x is yung ating RA, y is yung ating RB, and yung ating x ay yung ating t, yung ating t ay yung z. So, tingnan na lang natin yung letter z since yun naman yung pinapahanap sa atin. So, 60.434 pounds. So, considering this, our tension T will be equal to 60.434 pounds. So, in this case, we have C as our final answer.